12 bahay ang nasunog sa barangay Bagong Pag-asa sa Quezon City kagabi. Ayon sa Bureau of Fire Protection, napabaya ang kandila ang isa sa mga tinitingnang sanhi. Yan ang unang balita ni James Agustin. Binulabog na naglalagablab na apoy ang mga residente ng barangay Bagong Pag-asa sa Quezon City bago mag-alas 10 kagabi. Mabilis na nakaresponde ang mga bombero dahil pader lang ang pagitan ng residential area at headquarters ng Bureau of Fire Protection. Wala pang 10 minuto itinasang sunog sa ikalawang alarma. 29 na fire truck ang dumating sa lugar. Ang mga bombero gumamit din ng mga hagdan para malapit ang makapagbuga ng tubig. Isa sa mga nasunugan si Emilia. Iilang damit at appliances lang daw ang kanyang naisalba. Nagsisigawan doon sa taas. Ngayon, lumabas ako. Sabi niya, "Nanay, may sunog." "Saan?" "Dito sa katabi ng bahay mo." Ay, nandiyan na yung sunog. Bababa na yung sunog. Hindi kami makakalabas, matrap kami. Dito yung sikip ng daanan. Si Arlene naman isinakay sa truck ang mga naisalbang gamit. Nanlulumo siya dahil wala na silang babalik ang bahay ng kanyang asawa. Malakas ng apoy. Ayun, nag-ano na lang kami sa mga gamit namin na nataranta na kami. Ayon sa mga taga-barangay, 12 bahay ang nasunog. Inaalam pa ng mga bombero ang kabuang bilang ng mga pamilyang naapektuhan. Sa investigasyon ng BFP, nagsimula ang apoy sa isang bahay na walang supply ng kuryente. Lumabas po sa initial investigation po natin is alleged unattended candle. Naging challenge po sa amin ito is yung daan po dito sa kabila is masikip at saka yung mga involved po natin is light materials po. Alas 10:25 kagabi nang tuluyang maapula ang apoy. Nananawagan ng tulong ang mga nasunugan. Nasunugan po kami. Wala po kaming naisalbang gamit. Kahit damit lang na wala. Chinelas, nakaapak nga ako kanina. Tulungan mo naman kami, kinasunugan kami. Maawa kayo sa amin. Ito ang unang balita. James Agustin para sa GMA Integrated News.